natin Luke 4:18 to 19 with all our hearts. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, because against Jesus, He is the anointed one. So, RJA1 Culture, I am a blessing, I am anointed, I am a believer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I'm not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and I am not extreme. So, JA1 Perk, kamusta po ang lahat? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, masaya ng masaya. Amen! So, our topic for today, ang session po kasi natin for this month of June is Joy and Gladness. So, ito po yung title natin for today, Enjoy. Malalaman natin kung bakit ba may dash dun sa enjoy. So, ito po yung meaning, enduring joy. Enduring joy. So, ang ibig sabihin po kasi ng enduring describes something long-lasting, permanent, or capable of persisting through time without significant change. So, lahat tayo dito gusto ng long-lasting. Lahat tayo dito gusto ng hindi nauubos, ganyan. Kapag sinabing long-lasting, hindi siya nauubos, hindi po siya nawawala. Permanent, hindi nagbabago. Maganda yung permanent, yung hindi nagbabago, hindi pagbago-bago, hindi nagbabago yung nararamdaman ng jowa mo, yung ganyan. Maganda yung hindi pa bago-bago. Yon. Now, we will talk about enjoy. We will talk about enjoy, which is a joy that lasts and remains strong even through difficulties or changing situations. So, kapag sinabi ulit natin enduring, lasting siya and not easily shaken. Hindi ka agad basta-basta matitinag, hindi ka agad basta-basta masishake. And yung joy is deep feeling, mas deep pa siya sa word na happiness. Kasi kung i-compare natin yung joy and happiness, yung happiness hindi siya ganun kalalim. Yung joy is malalim siya, which is yung galing sa puso natin. Yung saya na hindi nawawala kahit na nasa trials ka, kahit may pinagdadaanan ka, kahit may situations na hindi okay sa'yo, may joy pa din sa puso mo kasi yung joy is galing sa puso mo na binibigay ni Lord sa buhay mo. And that is the joy that we will talk about. And may dalawa kasing saya. May saya na nawawala kapag may problema. And meron din namang saya na kapag may problema, kahit may pagsubok na pinagdadaanan tayo, nananatili pa rin yung saya. And yun yung saya na meron yung isang Christians, yun yung meron yung isang believer. Yung saya, yung joy, kasi naniniwala tayo na si Lord ay mahal tayo. Kaya even in tough times, even in tough trials, tayo ay may saya pa rin kasi yung saya natin ay nanggagaling kay Lord. Amen. And ang Christian joy ay hindi nakadepende sa mga circumstances. Ito ay nakadepende, ito ay sa presensya ng Diyos. Na kahit may pinagdadaanan tayong hindi maganda, kahit yung paligid natin ay magulo, still may joy pa rin tayo kasi tayo ay nakadepende kay Lord. Hindi tayo nakadepende sa mga problema, hindi tayo nakadepende sa mga sitwasyons na kinakaharap natin. Kasi kapag yung faith natin nakaangkla kay Lord, kapag tayo ay nakadepende kay Lord, kahit yung paligid mo gumugulo, kahit yung paligid mo ay nasishake, hindi ka masishake kasi nakastay ka sa firm foundation. So, ito po yung verse natin for today. Sabi sa James chapter 1, verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters. Kapag sinabing brothers and sisters, ang kinakausap po dito is yung nasa kongregasyon. Brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, consider it pure joy. Tayo do ay magalak kapag may mga trials tayo.
trials ng many kinds. Iba't ibang trials po yung mga na-experience natin, iba't ibang trials yung mga nararanasan natin. Bakit ba tayo magagalak kapag may trials tayo? Nahihirapan na nga tayo, magagalak pa tayo. Yun yung sabi sa Biblia, consider it pure joy. Kasi yung mga many kinds of trials, nagpo-produce yan sa atin ng perseverance and natetest yung ating faith. And sabi dito, like some of them are like Goliath. May mga trials tayo na kinakaharap na parang Goliath, na napakalaking trials na paano ko ba papatumbahin tong Goliath na nasa harap ko, ang liit-liit ko. Na kahit saan ang gulo tingnan, pag nasa isang frame, ikaw tapos yung Goliath, yung problema na kinakaharap mo, parang ang liit-liit mo, yung parang wala kang magagawa. But no, may magagawa ka. Amen. Pray! Prayer is the greatest weapon that a Christian have. Fight it in prayer. Si David, kahit sa ang gulo mo tingnan, napakaliit ni David, ang laki-laki ni Goliath. Saan ang gulo mo yung tingnan? Kahit mapaunahan ka, nasa likod, nasa kaliwa, nasa kanan, ang liit-liit lang ni David. It doesn't matter how big the giant in front of you. It doesn't matter if you look small. Gaano man kaliit, gaano man kalaki ang kinakaharap mo. Kung ang katabi at ang kasama mo ay si God, baksak yung giant mo in front of you. Babagsak yan because God is bigger than the giant in front of you. Ganon kalaki si Lord. And sabi dito sa verse, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yung testing sa ating pinagdadaanan, magalak tayo kasi nakakatulong yan sa atin para yung faith natin mas lumalim. Para mas maging angkla yung faith natin, mas ma-produce yung perseverance, mas ma-produce yung patience. And yes, galing sa kaaway yung mga trials. Galing sa away ang trials, but lagi nyo tatandaan, what the enemy meant for evil, God will use it for good. And huwag tayong mag-worry. Gaya ng nileson natin last week, huwag tayong mag-worry because worry kills joy. Maraming nangyayari kapag tayo nag-worry. Yung mind natin naka-clouded yan, hindi tayo nakakapag-decide ng ayos kapag tayo nag-worry. Instead of worrying, we need to pray to God. Kasi yung prayer, maraming nagagawa ang prayer. Mukha lang siyang walang nagagawa. Mukha lang siya nakakulong in this room, ganyan. But God the Father, our Abba Father, can hear our prayer. Yun yung sabi sa Bible. Naririnig ni Lord ang ating mga panalangin. And si Lord, hindi siya bingi sa ating mga panalangin. Never naging bingi si Lord sa panalangin ng kanyang mga anak. Kayo ba kapag may mga anak kayo, tapos yung anak nyo kinakausap kayo, di ba hindi naman kayo nagiging bingi sa mga hinaing ng anak ninyo? How much more si Lord? How much more our Abba Father na mahal kayo? Ano pa yung how much more si Lord na kapag kayo nagsalita kay Lord, na kapag kayo may sinumbong kay Lord, how much more si Lord na sobrang caring sa inyo, sobrang loving sa inyo, so narinig ni Lord any kinds of prayer, rinig ni Lord. And yun nga, ang topic for today is enduring joy. We may face different kinds of trials, but I want to let you know that God doesn't want you to drain or madry. Kasi kapag minsan may mga kinakaharap tayo mga trials, ganyan, mga battles in life, minsan kasi nadadry na tayo, nadidrain tayo. Dahil sa hirap, nadidrain tayo. And sometimes yung mga trials na kinakaharap, nagdi-distant tayo kay God. Nagdi-distance. And huwag tayo magtatampo kay Lord. And do not distance yourself from God. Kasi si Lord ang tutulong sa'yo. Huwag kang lalayo dun sa Diyos na tutulong sa'yo. Mas kailangan mo pang lumapit kay Lord. Bakit ka lalayo sa isang Diyos na siya naman ang makakatulong sa'yo? Sometimes din kasi when a person commits a sin, ang first reaction, some of the people, first reaction is to distance away from God. Kailangan, ang reaction nila mag-stay away from God. Hindi dapat tayo mag-stay away from God kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. Because yun yung technique ng kaaway eh. Kapag nakakumit ka ng sin, nahulog ka sa patibong ng kaaway, ang technique ng kaaway, mapalayo ka kay Lord. Ang technique ng kaaway, putulin yung relationship mo kay Lord. Kaya if you commit a sin, come back to God. Magpaalis kay God, magpalinis kay Lord. And you are not too much para linisin ka ni Lord. You are not too much. Si Lord, sobrang laki niyan. We are not too much para ayusin ni Lord. Para ayusin tayo ni Lord. Kasi yung ibang tao, like sinasabi nila, nakakahiya lumapit kay Lord, ang dumi-dumi ko, yung past ko, ang kalat ko, even me, my past are dirty, yung past ko sobrang dumi, but I'm standing right here testifying that God, si Lord, sobrang laki ng grace niya, that God, sobrang lawak ng love ni Lord, gano'n man kalawak yung ocean, mas malawak pa dun yung love ni Lord, gano'n man kataas yung langit, mas higit pa dyan kalaki at kalawak
yung love ni Lord sa'yo, you are not too much na ayusin at linisin ang ating Panginoong Diyos. May iba naman na nawawala ng gana. Like kapag may mga trials, may mga situations sa buhay na nahihirapan sila, nawawalan na sila ng gana, nawawalan sila ng drive sa buhay, asking God, where is He in the scene? At si Lord, bumubulong siya sa atin, I am here beside you, cheering you up, trust me, my child. Si Lord kasi, kayang-kayang alisin ni Lord yung trials na pinagdadaanan mo. Kayang-kayang alisin niya ni Lord, hindi siya madali. Hindi siya mahirap kay Lord para alisin yan. Pero sabi ni Lord, anak, you need that. Kailangan mong pagdaanan yan para may mamold something inside of you. Kailangan yan para may ma-produce deep inside of you. Na mapoproduce lang yun kapag tayo ay dumaan sa ganong pagsubok. An example of this, yan, sundalo. Yung mga sundalo, nakikita niyo, gumagapang sa putikan, iba't ibang trainings yung ginagawa ng sundalo. Deep and hard trainings. Hindi lang yan basta gagapang, ganyan, may mga timer din yan, ganon. And it is not easy to train. Hindi madaling mag-train. Sobrang nakakapagod, nakakapawis, nakakauhaw, pero tinitrain sila. Bakit tinitrain yung mga sundalo? Para mas lumakas sila. Para pagdating ng gera, pagdating ng isasabak na sila sa gera, they are strong. Pwede nga silang magreklamo at pwede silang mag-quit eh. Pero hindi nila ginagawa. They know na yung pinagdadaanan ng mga soldier, they will help them to be more stronger and to equip them and to strengthen them and to be ready for their next battle. And the same thing that's happened, if you are on the battlefield, do not worry, because God trains His soldier. If what you are facing today may be part of His great training for you, because you are His soldier. Because God uses trials to train His soldier. And every challenge, every trials have purpose in our life. Hindi lang basta aksidente na nasa ganitong sitwasyon ka. Lahat kasi yan, nakaplano na yan, pinlano na ni Lord lahat. Nakaplano na yan. And you are in that situation, maybe because God is forming something inside of you na mapo-form lang yan kapag dumaan ka at pinadaan ka ni Lord sa ganong situation. Like for example, yung pagiging mahabang pasensya. Paano mapuproduce yung mahabang pasensya sa buhay natin kung hindi tayo papadaanin ni Lord sa mga taong nakakainis? Diba? Kaya tayo pinapadaan ni Lord sometimes sa mga ganong buhay para magkaroon tayo ng self-control at para mas maproduce pa yung mahabang pasensya sa buhay natin. And yun, God uses trials to train His soldier. Every challenge, every trials have purpose. What may seem difficult today could be the part of His great preparation for you for tomorrow. And kapag may mga pinagdadaanan tayo, always remind that God is not breaking you. Hindi ka ni Lord binibreak. Ayaw ni Lord na nabibreak ka. Ayaw ni Lord na ikaw ay nahihirapan. Ayaw ni Lord na ikaw ay nasasaktan. Ayaw ni Lord na ikaw ay umiiyak. Pero ba't inaalam ni Lord yung mga ganong trials, yung mga ganong situations sa buhay natin? Because He is molding you. He is reshaping you, and He is training you. Alam mo ba kung bakit laging ginugulot ka ng kaaway at bakit laging hinihigit ng mga kaaway yung mga Christians, yung mga believers? Because there is something inside of you na may malaking effect sa kaharian ng hell, sa ginagawa ng mga kaaway, na kapag nagpatuloy ka, malaki ang role at malaki ang magagawa mo to destroy their kingdom sa hell. And soldiers are trained bago sila bigyan ng mga big responsibilities. Hindi agad sila sasabak sa laban kung kulang sa training kasi baka biglang mamatay agad sila. Kaya kailangan nila ng mga deep training. And God is allowing you to go through the battles because He is preparing you. He is preparing us for His great assignment sa buhay ng bawat isa. And you are not alone in the battle. You are not alone in the battle. He is with you. He is beside you. Kaya rejoice when you are in the battlefield. For His great soldier, because you are His great soldier na magpapabagsak sa kalaban, na magpapatumba sa enemy. And because you are trained, alam mo kung paano ka lalaban. Alam mo kung paano ka lalaban, you need to pray. Wala man tayong mga baril, wala man tayong equipment. But prayer, yun yung pinaka-powerful, yun yung pinaka-mahalaga. Pray with boldness and seal it
it with his name, Jesus. And because when you shout the name Jesus, every knee will bow, every giant of you will fall, every wall in front of you will collapse, because the name of Jesus carries a power that nothing can stand against. And sa verse 4, let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Let Him finish what He started in you. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. He wants you to be strong. In a person, paano ba nabibuild yung muscle sa isang tao? Sa pag-exercise sa gym, pagpupunta sa gym, pag-carry ng mga weight, ng mga dumbbells. Di ba yung pag-carry ng mga weight, hindi naman siya masarap eh. Mahirap siya kasi mabigat yun. Kaya carry natin, mabigat yun. Hindi siya magaan. And the heavier it is, the stronger your muscles become. The heavier your trials are, the stronger your faith becomes. Hindi naman talaga nakaka-enjoy yung training. Kahit sinong tao mag-train, kasi kapag nag-train, paulit-ulit yung ginagawa. Ilang araw, ilang minuto, paulit-ulit ginagawa. And sometimes even months, sumatagal din ang months yung training. Like for example, yung mga lumalaban sa mga competitions, sa mga sayaw, ganyan. Kapag nag-train sila, kailangan paulit-ulit. Kahit yung kanta, 5 minute songs lang yung kanta, pero isang buong araw magte-train sila. Hindi lang isang araw, multiple days pa. Minsan, nag-aagay ng weeks, sometimes months pa, ganyan. Ganun kahalaga yung training para magsabay-sabay yung kilos nila, para iisa lang yung move nila. And paulit-ulit yung sayaw nila hanggang sa ma-perfect para maging isa na lang yung galaw. Minsan, sa training and sa process nakakapagod. Nakakainip kasi paulit-ulit, ganyan na sometimes minsan nagiging impatient tayo at gusto natin tapos na agad. Gusto natin perfect na agad, ganyan. Hindi maaayos yung mga sayaw ng mga to kung kulang sa preparation. Hindi sila magkakasabay-sabay. Same thing in our spiritual life. We need those trainings para may maproduce within us, inside of us. Hindi siya mapoproduce if we will not undergo those trainings in life. Paano mapoproduce sa atin yung patience kung hindi tayo i-undergo ni Lord sa mga seasons of waiting? Or season na may mga taong Paano mapoproduce sa'yo ang patience kung hindi ka i-undergo ni Lord sa mga season of waiting? Or may mga season na parang yung mga tao, yung tipong konting-konti na lang bibinggo ka na talaga sa mga tao, yung tipong nakakapikon yung mga tao, kasi tinitrain din doon ni Lord yung ating pasensya. Tinitrain ni Lord yung ating self-control. Kasi gusto ni Lord na tayo, yung buhay natin, yung character natin is sa pabago ng pabago. Sa pabetter ng pabetter. Amen. Endure, but rejoice, because those trainings will equip you. Endure but rejoice, because those trainings will equip you. Huwag nating takbuhan yung mga trainings na binibigay sa atin ni Lord at inaalaw sa atin ni Lord. Kasi mahalaga yan in your spiritual life. Mahalaga yan. Kasi hindi tayo, yung baby, hindi siya forever baby. May mga ginagawa yung mga baby. Hindi lang sila forever gumagapang. Tumatayo sila hanggang sa pag-grow ng pag-grow ng pag-grow. And you need to be patient to yourself. Hindi porket hindi ka paayos ngayon, malulungkot ka na, hindi porket hindi pa namumod yung ganito sa buhay mo, maiinip na tayo. We need to be patient to ourselves kasi God is so patient in you as well. And you are under training and process of God wants you to be. And stay with God on your training. Do not run away when you experience trials in life. Rejoice because trials produces perseverance. You can have joy even in difficult seasons of your life because trials are not pointless. Hindi pointless yung trials because they produce something good inside of you to make you more mature, to make you more stronger in faith. Trust God kasi hindi ka niya pababayaan. Kung naguluman yung plan sa buhay mo, kasi tayo may mga plan tayo sa buhay, even me, lahat tayo may plan tayo sa buhay. And sometimes, nagugulo siya, sometimes hindi umaayon yung plan natin sa mga gusto natin, hindi umaayon. Still, we need to rejoice.
Kasi nire-redirect lang ni Lord yung path mo sa gusto ni Lord sa buhay mo. Kung yung plan mo hindi nagkaroon ng kaganapan, tapos hindi mo na alam kung ano yung sunod mong gagawin, yung parang wala ka ng direction para sa sarili mo. Hindi mo na maisip kung ano yung next step mo, kung ano yung sunod mong gagawin. Kung ang tao nga may plan A, plan B, plan C, si Lord pa ba? Hindi mauubusan ng plan si Lord sa buhay mo. Kulang ang letter sa alphabet sa lahat ng plano ni Lord sa buhay mo. Kulang lahat ng numbers until infinity sa lahat ng magagandang plano ni Lord sa buhay mo. Amen. Dahil isa din to sa pangako sa atin ni Lord, yung Psalms 126 verse 5, those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Di ba may kasabihan tayo na kung ano ang iyong itinanim, siyang iyong aanihin. Kaya huwag tayong magtatanim ng sama ng loob sa puso natin. Kasi yung puso natin, isa yan sa pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, puso. Kasi dyan nagmumula lahat. Kung ano yung laman ng puso mo, yun yung nagiging action mo. Kaya kailangan yung puso natin is malinis. Yung pure, hindi siya walang halong mga sins, hindi impurity, ganyan. Kaya kung ano yung ating itinatanim, kailangan nating mag-ingat. Like, huwag tayong magtatanim ng mga sama ng loob, ng galit. Kailangan nating alisin, kailangan nating bunutin yan sa puso natin. It doesn't belong sa heart natin. At hindi nalulugod si Lord kapag ikaw ay nagagalit. And yes, sometimes may mga sitwasyon sa buhay na nakakagalit talaga yung mga tao. But God told us to love our enemy. Kailangan natin silang mahalin. At yung mga taong nakakainis, yung mga taong nakakagalit, mahal din yan ni Lord. Hindi lang ako, hindi lang tayo yung mahal ni Lord. Mahal din sila ni Lord. Kailangan mo din silang mahalin gaya ng pagmamahal ni Lord sa'yo. Mahal tayong lahat ni Lord. And we are so blessed kasi tayo nakakakilala kay Lord and sila hindi pa. So we are more mature spiritually. So we need to be more understanding to them. At saka yung mga tinatanim natin sa puso, yun nga yung ating mga aanihin. Kaya kung gusto mo na maganda yung anihin mo sa buhay mo, magtanim tayo ng mga magaganda sa puso natin. Magtanim ng mga word of God. Yan yung mga magagandang anihin talaga. At isa pa sa nakakapagpatigas ng puso natin is yung kasalanan. Kapag nahook ka sa kasalanan, kaya sinasabi na yung kasalanan ay nagpapatigas ng puso. Na yung kasalanan kapag nahook ka sa umpisa, mahirap nang alisan yung kasalanan kasi parang nagtutuloy-tuloy na hanggang sa lumalim na hindi ka na makaalis sa kasalanan. Kaya una pa lang kailangan mo nang takbuhan yung kasalanan kasi yun yung nagpapatigas sa puso ng isang tao. At mahalaga na yung puso natin ay good soil. Mahalaga yung puso natin ay malambot para kapag tinaniman niya ng Word of God, malambot, aani tayo at ayan ay magbubukar-kar, ganyan. And yan, mabalik tayo sa verse natin. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Iba kasi tayo minsan, ang mga tao, iba during public and during private life. Some of us are strong in public. Pero hindi natin alam during their private life, umiiyak sila. During their private life, may mga kinakaharap silang mga battles. During their private life or during their alone time, they are broken. Amen. They are sad. Amen. Sa outside, mukha lang silang masaya, puro tawa ng tawa, mukha silang strong in faith. But deep inside, umiiyak din sila kay God. And alam nyo ba na the fact that you are crying to God, you are strong. Amen. You are strong because in your trials, nakadepende ka pa rin kay Lord. You can cry to God. Pwede kang magsabi kay Lord. Si Lord, hindi siya maririndi sa mga sinasabi mo kasi gusto nga ni Lord na nagsasalita ka. Gusto ni Lord na umiimik ka. Gusto ni Lord honest ka sa Kanya. Gusto ni Lord transparent ka sa Kanya. Yun yung gustong-gusto ni Lord. Never kang i-judge ni Lord for crying. Never kang i-judge ni Lord kung nagsusumbong ka sa Kanya. Okay yan, ilabas mo yung luha mo. Iiyak mo yan kay Lord kasi yung iyak mo yan, hindi yan sayang. Gaya ng nandito, it's okay to drop your sword and cry for a while. Because deep inside your armor, the warrior is a child. Tandaan natin, tayo ay anak pa rin ni Lord. Mukha tayong warrior sa labas, nagpe-pray tayo, we look sobrang strong outside, but you are still His child. Si Lord may pakialam pa din sa'yo. You are still His child na okay lang yan, iiyak mo yan kay Lord kasi lahat ng iniiyak natin kay Lord, hindi sayang lahat ng iniiyak natin. Amen.
Remember na ikaw ay kahit soldier, you are also His child. And it's okay to cry. It's okay magsumbong kay Lord. Anything na binibigay mo at sinasabi mo kay Lord, walang sayang doon. Kahit luha na lang ang prayer mo, kahit luha na lang ang ma-utter mo, wala nang lumalabas, that's fine. God knows exactly what you feel. God knows kung gaano kasakit. God knows kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. At ito yung pangako sa atin ni Lord, na those who sow in tears shall reap with shouts of joy. And even may mga pinagdaanan din ako, lalo na last year, na wala ding nakakaalam, even my closest friends, even kung sino man, walang nakakaalam na sunod-sunod yung mga pinagdadaanan ko. Some people knows, but hindi nila alam yung buong konteksto. And I was in the parking area, nandun lang ako sa park, katatapos lang din ng trabaho ko noon. And sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, na tipong tinutusok yung puso ko sa sunod-sunod ng mga pinagdadaanan ko, wala akong masabihan, wala akong mapag-vent outan, which is si God lang talaga. And sabi ko, dito muna ako sa parking, magpe-pray muna ako kay Lord. At dahil sobrang bigat ng nararanasan ko, nung wala nang lumabas na words sa bibig ko, kundi iyak na lang. Sabi ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Gusto kong mag-pray. Ang dami kong gustong sabihin kay Lord. Ang dami kong gustong isumbong. Sobrang dami nangyayari sa buhay ko. Gusto kong isumbong lahat kay Lord. Pero walang lumabas sa bibig ko, kundi luha lang. And then after that, nakatulog na ako. At that time na parang nilibig sa akin, na anak, okay lang, naiintindihan kita, umiyak ka lang, naiintindihan ko kung ano yung laman ng puso mo. Kaya pinatulog na din siguro ako ni Lord kasi ramdam ni Lord at alam ni Lord na ako'y pagod na. Kailangan kong magpahinga. And yung tears natin, it's also a prayer. Alam na ni Lord kung ano yung nasa puso natin. Alam ni Lord kung ano yung inside of us. At kung sometimes may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na tayo makapag-utter ng prayers dahil sa sobrang hirap ng nararanasan natin, kahit yung tears, God knows exactly kung ano yung meaning nun. Kasi ikaw, na tapat at nagtitiwala kay God, tayo ay mag-i-reap, tayo ay aani. Tayo ay aani ng higit pa sa inaakala natin. Kung akala natin ganito lang yung ani na makukuha nyo, ay be ready. Kasi si Lord na pinaglilingkuran mo, hindi lang yan basta Diyos. Yung pinaglilingkuran mong Diyos buhay. Kaya kung akala mo ganito lang yung ani mo, bibigay ni Lord sa'yo sobrang laki, sobrang lawak. Kasi tayo ay aani ng higit pa sa inaasahan mo. Hindi lang ani, aani tayo ng maganda, aani tayo ng masagana, aani tayo sa ikasasaya natin. And hindi aksidente yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. You are in that season of your life because you need to. Kailangan mo yung season na yan sa buhay mo, na kapag inalis yan ni Lord, yung season na yan, pag inalis yan ni Lord sa buhay mo, may something na hindi makuform inside of you. Kaya ka nasa season na yan kasi you need to. Kaya inalaw yan ni Lord sa buhay mo because you need to. Kasi may paggagamitan dyan si Lord sa season na yan. At hindi sayang lahat ng season na pinagdadaanan natin sa buhay. God is forming something in your life. After those trials, kapag na-overcome mo na, ang kasunod na doon ay joy. Kanya-kanya tayo kasing kwento ng crushing. Kanya-kanya tayong kwento ng crushing. Kanya-kanya tayong mga iniiyak kay Lord, ng mga inile-level up sa buhay, and hindi aksidente or hindi nagkataon na nandyan ka sa posisyon mo ngayon. Hindi yan nagkataon, hindi yan aksidente. Inorchestrate na yan ni Lord bago pa lang magsimula. Bago ka pa lang i-form ni Lord sa sinapupunan mo, inorchestrate na ni Lord yung buhay mo. And hindi yan nagkataon lang. Kasi si Lord gusto niya na tayo ay ina-upgrade. And before tayo isalang ni Lord sa harvest field, sa battlefield, tinitrain niya muna tayo. Just like David, bago siya i-appoint na maging hari, ano ba siya nung bata? Siya ay pastol ng mga tupa. Nang tingin sa kanya ng mga tao sobrang weak. Kasi yung mga kapatid niya, malalaki yung katawan, strong, tapos mga soldiers sila. Pero si David, pastol ng tupa. Ang liit-liit na bata, ang tingin ng mga tao, siya yung weakest dun sa mga kapatid niya. Sa lahat ng pagkakapatid, kung titingnan, siya yung pinaka-least. Tingin mo man sa sarili mo ay least. Tingin mo man sa sarili mo ay you're the weakest. Pero iba ang tingin ni Lord sa'yo. Magkaiba ang tingin ng tao sa tingin ni Lord sa'yo. Ang tingin ni Lord sa'yo, you are His greatest soldier. And dun sa season pa lang na yun, na tinitrain na din ni Lord si David,
na maging hari in the future. Tinitrain ni Lord yung heart ni David na kapag may nawalang tupa, kukuhanin ba yun ni David? Kaya si David ay may shepherd heart kasi yung isang tupa niya na nawala, hinanap niya pa rin yun. Tinitrain din doon ni Lord yung character ni David. And us, tayo din, in every battles that we face, may natitrain din sa atin na i-stretch yung patience natin, na-stretch yung endurance. Kaya lahat ng hirap at lahat ng mga pinagdadaanan mo, iiyak mo lang kay Lord because this is His promise. Those who sow in tears shall reap out with joy. Magre-reap tayo ng joy, ng madaming joy. At may mga daan man si Lord na pinapadaan sa atin kasi kailangan natin yung pagdaanan. Huwag nating takbuhan kung saan tayo dinadirect ni Lord kasi kailangan natin pagdaanan yan. Kasi yun yung magpapatatag sa atin. You are not forever in that season. Hindi ka forever na nandiyan lang. You will not be forever stuck sa season mo ngayon. Kasi habang buhay ka pa, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. And ito yung promise sa atin ni Lord, umiyak ka man ngayon, tanim mo yan. Tanim mo yan na aali ka in the future. God wants your life to be enjoyed, filled with joy. For example, itong mga laruan ng mga bata. Naka-display sila. And kapag pag naka-display, di ba, hindi siya ginagalaw kasi ayaw nating maibo. Ayaw nating maibo yung mga laruan, naka-display, ang ganda-ganda ng display. Pero pag naka-display, ginagamit ba to? Di ba hindi ginagamit? Mukha lang siyang, yes, maganda siya sa mata, pero hindi siya ginagamit. Pero saka lang tayo makaka-experience ng joy. Saka lang ma-experience ng bata yung joy kapag kinuha niya yung laruan at nilaro niya. Hindi ma-experience ng bata yung joy kapag naka-display lang yan dyan. Di ba? Tama. So, ma-experience lang ng bata yung joy kapag kinuha niya itong mga laruan at nilaro niya. And the same thing din sa buhay ng mga tao. May experience lang natin yung joy kapag tayo ay may ginagawa at kapag may nagagamit. Kasi ang tunay na na-e-enjoy ay may experience at nagagamit. Gusto ni Lord na hindi lang ikaw may joy. Gusto ni Lord na ikaw ay may joy na na-e-enjoy. Gusto ni Lord na hindi ka lang basta happy. Gusto ni Lord may joy ka sa puso mo. And God wants you na iparanas sa'yo yung joy, hindi lang basta happiness. And ito, roller coaster. Sino dito ang nakasakay na sa roller coaster? Ako. Masakay na din ako sa roller coaster. Or kahit hindi sa mga roller coaster, like sa iba't ibang mga rides. Maliit lang, yung ganun. Pero yan. Di ba bago tayo sumakay sa iba't ibang mga rides, may mga taong pumipila. Pumipila sila bago sila sumakay sa rides. Bago sila sumakay, kailangan nilang mag-antay bago sila makasakay sa rides na yan. And sometimes yung paghahantay nila indicates na prayer. Indicates na sometimes tayo may mga pinagpipray tayo na ang tagal-tagal dumating bago sila mag-enjoy dito. Tayo minsan may mga prayer request tayo na ba't ang tagal-tagal? Gusto na nating mag-enjoy. Gusto na nating magsaya. But God, tinitrain niya tayo na mag-intay kasi kapag mas nag-intay tayo, mas magandang ibibigay si Lord sa buhay natin. Kaya yung mga taong nakapila dito, bago sila sumakay, bago sila mag-enjoy, pumipila sila ng matagal. Kahit gaano kahaba yung pila, kahit gaano pa katagal yung pag-aantay nila. Kasi gusto nila mag-enjoy dito, so mag-aantay sila sa pila kahit gaano pa yung kahaba. And ganun din kapag nagpe-pray tayo. Kapag nagpe-pray tayo, huwag nating madaliin si Lord sa mga gusto natin sa buhay. Kasi alam ni Lord yung perfect time. Alam ni Lord yung perfect timeline na ibibigay ni Lord para sa iyo, yung mga hinihiling mo kay Lord. At lagi niyong tatandaan, hindi si Lord bingi sa lahat ng pinapanalangin mo. Kahit yung panalangin mo 5 years ago, limot mo na, si Lord tanda pa din. Ganon si Lord ka-detail when it comes in you. Ganon si Lord ka-detail na kahit yung bilang ng buhok mo, bilang na bilang yan ni Lord. Walang taong may bilang ng buhok mo, si Lord lang yung may alam. Amen. And ayun, nasa roller coaster. So habang tumataas yung roller coaster, dahan-dahan din kinakabahan. Sa pagtaas niyan, dahan-dahan din kinakabahan. Tapos biglang bababa ng mabilis. And during the rides, hindi maiiwasan ang iba't ibang emosyon ng mga tao. Iba't ibang reactions ng mga tao.
And alam nyo ba na during the ride, may mga taong napipilitan lang din kasi inaya ng kaibigan. Hindi lahat gustong sumakay dito. May mga taong pinilit lang din ng kaibigan. May mga tao naman na gustong itry pero takot, pero nagtatry. May mga taong masaya, may mga taong takot, may mga taong mixed emotions na hindi maintindihan. Gaya nito, yung isa masaya, yung isa natatakot. Iba't ibang emotion. And sa buhay Kristiyano, may iba't iba din tayong rides or sabihin na natin journey natin sa buhay kay Lord. Sino yan? May iba't iba tayong rides at iba't iba tayong journey kay God. And sometimes, before natin ma-receive yung mga hinihingi natin kay Lord or pinagpipray natin kay Lord, kailangan nating mag-antay. Gaya nung example ko kanina na bago pa sila sumakay dyan, nag-antay sila para ma-enjoy nila yung roller coaster. We need to wait patiently. Doon pa sa pag-wait, may namumold na. Bago pa tayo ma-enjoy, doon pa lang sa pag-wait, may namumold na sa atin. Yung pagiging patient natin. Amen. Iba't ibang karakteristik yung namumold sa atin kapag tayo nag-aantay. Nagkakaroon tayo ng self-control, nagiging mahaba yung pasensya natin. And bago tayo sumakay, ikaw din ang pipili ng own spot mo kung saan ka ba pwesto, sa unahan ka ba, sa likuran ka ba, sa gitna ka ba, ikaw pipili kung saan ka pwesto. You are the one who's deciding, ganun din sa buhay natin. You are the one who's deciding for your own life because you have free will. Yes, maganda yung plano ni Lord sa buhay mo, pero ikaw pa din yung pipili. Pipiliin mo ba yung gusto ni Lord o pipiliin mo na sundin yung sarili mo? Sino yung pinaghahari mo sa buhay mo? Sarili mo o si Lord? Pili. Dapat si Lord yung pinaghahari natin sa buhay mo. Kung si Lord yung pinaghahari mo sa buhay mo, susundin mo kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo, kung ano yung instructions ni Lord sa'yo. Piliin yung holiness. Piliin yung holiness. And God is giving you the free will on what to do in your life. Kasi lahat naman ng plano ni Lord sa buhay natin maganda. Lahat ng plano ni Lord sa buhay natin is para sa ikabubuti mo. Nasa choice mo na lang yun kung susunod ka ba kay Lord if you will obey God. Are you going to trust God? Are you going to pray to God? Are you going to submit your own plans to God? Are you choosing what God has commanded you to do? Or magiging sutil tayo na tayo na lang mismo yung gagawa sa buhay natin. Kaya sometimes may mga na-experience din tayo na hardships kasi because hindi tayo sumusunod kay Lord. Sabi nga ni Lord, dito ka sa kanan, pumupunta ka sa kaliwa. Sabi ni Lord, kanan tayo, tapos pupunta ka dito sa kaliwa. Kaya tayo minsan napapahamak kasi bago ka pupunta sa kaliwa, alam ni Lord na may patibong dyan, alam ni Lord na mahuhulog ka dyan sa kaliwa, kaya pinapakanan ka ni Lord. Alam na ni Lord yung mangyayari, alam na ni Lord yung nasa path, kaya makinig tayo kapag si Lord may pinapasunod sa atin. Kapag si Lord may instructions sa atin, kasi kita na ni Lord yung future hindi natin kita. Pero si Lord, kita ni Lord yung future. Amen. And always choose kung ano yung sinasabi ni Lord. Kasi the best choice always in life is to choose the spot what God told you or the Bible instructs you. And that is for sure you will have your best life. And I have this story with my friend when I was in the Philippines last year. Nagpunta kami sa EK. Ako kasi yung tipong tao gusto ko yung may thrill ba, yung na-excite. Gusto ko yung tipong pag may sinakyan ako, bumabaliktad, pati sikmura ako. Gusto ko yung ganun, yung may thrill. Yung friend ko, hindi niya rin medyo takot siya, ayaw niya ng rides, ganyan. Pero pinilit ko siya. Napilit ko yung kaibigan ko. And yung kaibigan ko, sobrang supportive niya. Kahit may part sa kanya na medyo hindi niya gusto, sinamahan niya ako. And during that ride, ako ay sobrang nag-enjoy. Tulad nito, sobrang saya ko sa likod, pero yung kaibigan ko, hindi ko na maintindihan kung ano yung nararamdaman ng kaibigan ko. Rapids. And sa ating spiritual life, sa rides natin, or journey with God, may iba't iba din tayong pwedeng maramdaman. May saya, may nakakatakot, nakaka-experience tayo ng iba't ibang trials in life. Pero some people still have joy. Some people look sad. Some people naman mixed emotions na sila. But I want to tell you this, even in the midst of our trial, choose to have joy. Amen. Joy po ba because nahihirapan ako sa trials ko? Paano ko magjo-joy?
Joy po ba dahil hirap na hirap? Paano mag-joy kung nahihirapan na ako? Joy, because in your situation, God is with you. Doon pa lang, panalo ka na. Panalo ka na kasi kasama mo si Lord. At anything, lahat ng ginagawa mo pag kasama mo si Lord, for sure panalo ka. Amen. And that is enough for you to have joy. When you know to yourself na kasama mo si Lord, kahit yumanig pa yung paligid mo, kahit yumanig pa, gumulo pa yung paligid mo, may peace at may joy ka pa rin sa puso mo kasi alam mo na yung buhay mo ay secure kay God. Hindi mayayanig yung faith na meron ka sa loob mo. Kaya let's enjoy our God. Let's enjoy our journey and ride with God. Even sometimes natatakot tayo sa mga giants na kinakaharap natin. Doon pa lang sa kaibigan ko na takot siya sumakay sa iba't ibang mga rides. Pero kahit that time na takot siya, sabi niya sa akin, nag-enjoy din siya sa nasakyan niya. Sa lahat ng mga rides, kahit bumabaliktad yung rides at napilit ko siya, sabi niya, nag-enjoy ako, Ayla. And sa una lang yung fear, but afterwards, kapag natapos mo na yung journey at nakita mo na yung result, mapapasabi ka na, I enjoyed it, thank you Lord. Thank you Lord for the experience because it molded me to the person kung ano ako ngayon. Sa sunod niyang ride, sabi sa akin ng kaibigan ko, sa sunod niyang rides, mas malakas na siya, mas bolder na siya, and she wants to ride more. And meron tayong two emotions in one picture, gaya dito, na kita kung sino yung tuwang-tuwa, kita kung sino yung hindi. And sa unang tingin pa lang dito sa picture, makikita na mukha akong strong, tapos makikita na yung kaibigan ko natatakot. Yung pagiging strong ng isang tao ay hindi lang yung nakikita sa panlabas. Hindi dahil matapang ako dahil gusto ko ng mga extreme rides. Mas matapang yung kaibigan ko kasi hinarap niya yung fear niya. Amen. The same thing din sa buhay natin, mas matapang kayo kasi hinaharap niyo yung fear. Kahit kayo ay natatakot, lumalaban kayo, you are strong enough. The fact that she stand and facing it, she is bold enough. And to everyone who is experiencing fear and shaking in life, the fact that you are standing and facing it, you are bold enough. Yung akala ng kaaway ay mapapabagsak ka niya, kung napabagsak ka man niya, tayo, tindig, hindi pa tapos ang laban. Diba? Tayo ay soldiers ni God. Kung bumagsak ka man, that's not the final. The moment na tumayo ka, yung kaaway, tinitingnan ka at nagtataka yan. Akala ko ba napabagsak ko na yan? Akala ko ba sugatan na yan? Dugo-dugo na yan, pasang-pasa na yan, bakit tumayo pa rin? That is because the faith na na-form inside of you during those trials. That faith that formed inside of you, hindi yan basta-basta nawawala. Tumataas yan at tumitibay. Sa roller coaster or sa mga higher rides, ganito yung makikita, ganito yung mga POV. Nasa pinakataas, tapos kita-kita mo yung kalawakan. Kita-kita mo ganda, payapa, kita mo yung nasa taas. Kasi nasa taas ka, kita mo lahat. Just to remind you, you may see the big picture. Kung nandito ka sa taas, kita mo lahat. Big picture yung nakikita mo. But God sees the bigger picture even than that. He sees everything because He is above all. Wala pa sa gitna yung nakikita mo. Pero yung nakikita ni Lord sa buhay mo dahil siya ay nasa pinakataas, kita ni Lord ang simula, kita ni Lord ang gitna, at kita ni Lord kahit hanggang dulo ng iyong buhay. You may feel scared sometimes in your journey, but knowing that God is with you is enough for us to stand firm and to have joy. Diba sa roller coaster, hindi ka hahayaan ni Lord, hindi ka naman hahayaan doon na ma-stuck sa gitna. God will not left you hanging in your journey. Because the God of all creation is not an ordinary God. He is a powerful God. He is a miraculous God. He is our healer. He is the Savior and He is the lover of your soul. And He is with you and beside you during that ride. Kaya let's enjoy our journey with God. And always remember, yung James 1:2-4, consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Amen. So, let's pray. Pagtahan natin si Lord. Our Father, in the mighty name of Jesus, and with the working power of the Holy Spirit, Panginoon Lord God, Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa mga trials na aming kinakaharap, Panginoon Lord God. Thank you for allowing those trials in our life, Panginoon Lord God, para kami ma-mold, para ma-strengthen kami, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, because your plans for us
mga alphabet, sa mga letters sa alphabet, higit pa sa mga numbers, Panginoon Lord God. Sobrang dami yung plano sa buhay namin, Panginoon Lord God, and Panginoon Lord God, to our battle, Panginoon Lord God, kami titindig, kami tatayo, Panginoon Lord God, with joy in our hearts, Panginoon Lord God, because you are beside us, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, kasi hindi mo kami iniwan, Panginoon Lord God, during our trials, Panginoon Lord God, during our battles, Panginoon Lord God. Hindi mo kami iniwan, Panginoon Lord God, binibigyan mo kami ng strength, binibigyan mo kami, Panginoon Lord God, ng lakas, and thank you, Lord God, for cheering for us and for praying for us, Panginoon Lord God. And I pray, Panginoon Lord God, na to all, Panginoon Lord God, na nakinig, Panginoon Lord God, na may kinakaharap na trials, Panginoon Lord God. Yakapin niyo po sila, Panginoon Lord God, ng peace, Panginoon Lord God, with peace and love, Panginoon Lord God, na nanggagaling sa inyo, Panginoon Lord God, and remind them, Panginoon Lord God, that they are not alone in their trials, Panginoon Lord God, that their trials or battles in life, Panginoon Lord God, is not forever in their life, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, kasi Panginoon Lord God, kami ay patuloy niyo po, Panginoon Lord God, inaayos ang character, inaayos ang buhay, inaayos lahat, Panginoon Lord God, everything in us, Panginoon Lord God, even our emotions, even our feelings, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, for everything, Panginoon Lord God. And Panginoon Lord God, lahat po, Panginoon Lord God, ng aming sitwasyon, lahat ng kinakaharap namin, Lord God, and lahat ng aming plans, ito po ay sumusurrender namin sa inyo. Let your will always be done, Panginoon Lord God, sa buhay namin, Panginoon Lord God. Masunod lang yung gusto mo, Panginoon Lord God, because that is the best, Panginoon Lord God, sa buhay namin, Panginoon Lord God. Patuloy po kayo na maghari sa aming buhay, Panginoon Lord God. Sa inyong binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.